Sobra na daw akong payat, lahat nakapansin, para daw may sakit. So ano nga po ba ang solusyon sa ganito? Few things po to consider, Kung masyado kayo nangayayat, ganito po yan. Ang paglo-low carb kasi may phases. Meron siyang stages. The beginning stage talagang merong malaking pangangayayat, lalo na kung hindi natin ginawa ng tama ang foundation nito. It's not enough na mag-low carb lang po kayo. You need to be eating what we call nutrient dense na mga pagkain. Meron tayong tatlong macronutrients, right? We have proteins, we have carbs, we have fats. Kung hindi masyado essential ang carbs, then what should we focus on? We should focus on proteins and fats. If you eat enough proteins and fats, then walang dahilan para masyado kayong mangayayat. So that's the first piece of information. Ikalawa, you have to improve yung inyong body composition. Hindi po pwedeng payat lang kayo tapos payat tapos mahina. Payat tapos nanguluntoy na. Wala na yung mga muscles, right? It's not enough. You have to, at some point, start your resistance training. That's actually how you optimize yung inyong wellness po, It's not so much na sabihin mo lang, ayan na, na-reverse na tapos masyado kang payat. Yung pa nga sinasabi ng iba, mukha ka may sakit. It's because you haven't really focused on improved body composition, right? It's the body composition that matters. Paano ma-improve ang body composition? Ito na po pumapasok yung resistance training. And then the other piece of information you should know, may phases yung paglo-low carb. Sa una talaga, na bahagi niya, nandun yung talagang mangangayayat ka ng sobra-sobra. But remember, your body will adjust sa inyong nutrient intake po. Sa energy na pumapasok sa katawan natin, nag-a-adjust ang katawan eventually. At some point, your body will sense na mas konti yung pumapasok na energy. So, ang gagawin niya, babaguhin niya yung metabolic rate para hindi masyadong tuloy-tuloy na mga yayat. Pag binago na ng katawan ang metabolic rate at nakapag-adjust na siya, hihinto na po yung masyadong pangangayayat. Unless, mali nga ang inyong nutrient intake. Doon kasi nagkakatalo Parang napapansin na ng katawan na, teka, parang ang baba na ng energy intake ko. Aking babagalan na yung aking metabolism. Kasi nga, titipirin niya yung energy na pumapasok. However, if you continue na kulang yung kinakain mong proteins and fats, patuloy pa rin ikaw na mangangayaya. So those are the 3 important pieces of information you should know sa lifestyle na ito kung nababahala ka na at mukha ka daw may sakit. And finally, pinaka-importante po, ano nga po ba ang mahalaga? Mas mahalaga po ba yung sasabihin ng ibang tao o yung nararamdaman ninyong paggaling? Babalik tayo dun sa why. Why did you do low carb in the first place? Ano ang inyong why? Kasi pag firm kayo dun sa dahilan ninyo, doesn't matter what other people are saying. Kung matindi yung iyong why, talagang firm ka, kung bakit mo ito ginagawa, then you shouldn't be affected kung ano sinasabi ng ibang tao. Kasi in the end, hindi sila ang magbabayad ng hospital bills mo at hindi nila pwedeng akuin yung nararamdaman mo at sila ang kukuha nun. Are you here to please other people or are you here to make yourself healthy?